Tayo nagpapasalamat kay Mr. Nonoy Kimbo ng Belmondo Italia, yung gumagawa ng napakasarap na Nobelino wine, red wine at saka white wine. Maraming salamat Mr. President ng Belmondo Italia sa pagtulong sa programa namin. Okay. Sarap niya na, Nobelino. Oo, masarap oh. Pagka umiinom ka, tsaka may hinihimas ka. Ano, manok sinasabi mo? Yung panabong, yung panabong. Yung panabong. Pan-derby yun, ha? Pan-derby. Okay. Mr. President, pasensya ka na, medyo nasarapan lang kami sa lasa ng alak mo, kaya nalasing kagad kami. Ayos yung, magkatugma yung Mang Inasal, Pampulutan, at saka kay Nobelino. Ayos, ano? Yun ang gusto-gusto ni Nonong, eh. Sarap talaga uminom ng Nobelino, katoto. May Mang Inasal pa. Tapos doon kayo sa lugar ng Paddy's Point. Bawat na tumutugtog. Kanina, napag-usapan natin yung tungkol nga sa impeachment. Kasi itong nakaraang linggo, medyo nasupalpal ng konti na naman yung prosecution, di ba? Parang nahirapan silang umabanse, no? Lalong-lalo na nung hindi pinayagan ni Senate Presiding Judge Enrile yung testimony nung mag-witness sana yung tawag nito, saan ba yun? Pangulo ng sa bangko. Oo, na hindi pinayagan, ano? Anyway, meron mga developments after nung pag-testify ni Secretary Leila de Lima na dahil nga yun nabasa niya, nalaman niya dun sa resulta ng mga judicial notice ng Supreme Court, ang sinabi nila hearsay daw yun, no? So ngayon parang merong usap-usapan na baka pwedeng i-request yung isa sa mga Secretary of Justice sa Supreme Court, si Justice Sereno, na baka pwedeng siya i-request, pero alam ko parang hindi yata pwede, eh. Kaya baka hingan na lang siya siguro ng mga konting testimony. Kasi siyempre meron pa yung pero kung mag-volunteer yung justice, para lang sa katotohanan, siguro naman pwede naman. Pwede yun, mahaba pa yung natin. Sana, sabi ko nga, sana bilisan na nila at medyo nahirapan na yung yung bayan natin, ano? Inip na. Tsaka hindi, napapasin natin din na parang yung iba, nangihinawa ng makinig o manood. Oo. Di ba? Parang bumaba na yung yung interest ng mga kababayan natin sa pakikinig. Basta sa mga survey. Kasi nga, unang-una, parang nagiging paulit-ulit, eh. Yung talakayan doon, eh. Kaya may mga delaying tactics na siyempre, no? May mga may mga nagsasabi, classmate, na alam mo, kung wala kang makitang punto doon sa unang artikulo, pupunta ka sa pangalawa, pangatlo, pangapat, hanggang pangwalo. Hanggang umabot ka sa pangwalo, siguro, wala namang makitang kasalanan, mapupunta sa acquittal, di ba? Pero sabi naman ng iba, maski isa lang o dalawa lang, kung meron mabigat talaga na ebidensya, dapat pwede na rin desisyonan. Yung mga judges, di ba? Tama, kasi dun may mga punto na kagad yata doon sa hindi pagkakaugma ng mga Well, yung salen, tsaka yung mga di ba? Kaya doon medyo sinasabi nung karamihan na didinig ko, doon pa lang niya sapat ng yun ang sabi ng karamihan, diba? Dinig natin, ba't papahabain pa kung sana nga itong mga senator judges mag-usap-usap na sila para paigsihan na yung investigasyon. Dapat lang tama na yung pamumulitika. Kasi yung iba dyan, tatakbo ulit na senador, re-electionist. Nagpapabango. Kinetic advantage yung libreng airtime. Libreng airtime yan. Dahil sa mga kababayan natin, medyo nainit na. Kaya yung yung pil na sarap.
Alam mo, meron ng kwan classmate na mas maganda raw na investigahan na yung mga, katulad yung mga, di umano'y pagtanggap ng mga suhol sa ng pagkor chairman, no? Ay ba, nabasa natin kailan lang sa mga kwan, narinig natin. Para malaman yung katotohanan in aid of legislation, dapat yan ang may investigahan na. Kaya bilisan na dapat yung impeachment na tapusin. Para mapunta naman sa iba. Para yung mga kasunod na dapat investigahan, mapapabilis. At malaman ng mamamayan ng ating mga katoto na ang pamahalaan ngayon talagang seryoso. Ang isang nakita natin sa stock market, nakita natin parang maganda, maayos ang resulta ng stock market. Tumaas ng tumaas. At yung confidence sa gobyerno, lalo na siguro kung ang Pangulo natin ay bigyan niya ang panahon, yung mga proyekto, pag-implement ng mga proyekto, lalo ng mga infrastruktura, na nadidelay na, yung mga extension ng LRT-1, matagal na yan Maraming nabinbin. Nabinbin. Dapat bigyan na ng panahon naman ito. Lalo na yung mga kontra-baha sana ng mga proyekto at alam naman natin ang bilis ng panahon after the summer months ayan na naman, tag-ulan na naman. Medyo delikado na naman. At kung ang lalakas na naman ng ulan yan at baha na naman dadalhin sa mga kababayan natin, huwag naman po sana. Pero maayos sana, mabuti sana na ang gobyerno natin ay maging mabilis sa ganyang mga pero bilib ako doon sa yung pag-usapan natin yung mga tagulan, bagyuhan. Kamakailan lang ang JICA, yung Japanese International Cooperation Agency. Yan talagang tumutulong sa Pilipinas yan, katoto. Maganda yan, Nitong last week na-cover ko yung balita ng Philippine Coast Guard. Nag-donate ng 2 speedboat ang JICA. At ang speedboat na ito ay naglalaman ng 12 tao na mga Coast Guard para gamitin sa pagpapatrolya ng Manila Bay at para anti-terrorism sa mga pirata, ganon. At yung isa naman ididestino yata sa district ng mga lalawigan. At ito rin ay magagamit sa mga search and rescue dahil mabilis itong gamitin. Kaya believe din ako sa JICA dahil doon sa kanilang pagsuporta hindi lang sa ganong bagay, kundi sa malalaking proyekto na partikular na sinusuportahan ng Philippine Coast Guard. Kaya maraming salamat JICA. Si Oshima ang admiral ng Japanese Coast Guard, ang nakadestino ngayon sa Pilipinas, nasa headquarter ng Coast Guard na siya ang coordinator between Philippine Coast Guard and Japanese Coast Guard. Katoto, ang oras natin ay 5 minuto na lang. Ang bilis Bago mag-alas 5. Talagang daman-dama sarap nito. Classmate, babati ako. Sige. Bilis ang panahon. Binabati ko yung mga serving team, Serving president, saka serving governor, si Gov. Mickey Ortigas, si SP Danzo Petran, si Floro Francisco, Joby Season, Edriel Versola, Vince Berdan, Bani Menes, Mar Ilagan, Brando Trogon, Brando ng Pasig Sunrise, si Doreen Concepcion, Edwin Dina, Joey Mackay, at mga iba pa, kasi magkakaroon kami ng kita-kits itong darating na Martes. Dito sa Foamy Bro, sa may bandang Ortigas Center. Medyo mag-usap-usap lang para sa ikabubuti ng Rotary rin ito. At isa pa, meron din yung March 10 to 11 National Convention ng New NAMPAP sa Cebu. So, inanyayahan natin lahat ng mga registered master plumbers ng buong Pilipinas para sumama dito sa bagong NAMPAP. Mag-reorganize ito para magkaroon ng mga mas maganda paglilingkod sa mga kapwa master plumbers at plumbing engineers. Mga ilang araw? Dalawa, March 10 and 11, Cebu City. So, yan. Meron naman silang Well, may mga seminars ito, mga lecture and seminars. Tsaka of course, magkaroon ng how about the gastos? Well, yung doon, 2,000 yung
convenience fee, registration fee. Oo. Of course, sa ticket naman, alam mo naman, meron namang mga promo ang yung mga airline companies natin. So, yun, no? 2,000 sa registration. Registration, no? Para doon sa mga pagkain nila ron, sa Yes, oh. tutulugan, gano'n. Yes, yes. Free board lodging yun. Hindi na. Siyempre, magbabayad ka sarili mo sa hotel mo. Sa pagkain lang yun. Sa pagkain. Sa pagkain lang sa convention, no? Yung yung mga iba pang dapat mo batiin para madinig ng yung mga mga co-engineer. Sige. Yung sa Institute of Integrated Electrical Engineers ay magkakaroon din kami ng meeting itong 29, no? Sa 29, dahil pag-usapan naman namin yung the usual subject namin, electrical safety. At alam mo naman, tuloy-tuloy yung paghanap ng paraan para lalong mapababa yung mga insidente ng mga electrical fires. At alam mo, yung Mayo kasi nakadeclare na electrical safety man ni President Pinoy. Itong darating na Mayo 1 ay ilulunsad dito. It will be the first time na i-declare, i-celebrate the month of May as the electrical safety month. Okay. Pero makikisa sila sa Bureau of Fire. Oh. Hindi, ang Bureau of Fire kasi meron siyang March as a prevention month, diba? So, meron din yon, independent yun. Hiwala yun. Sa Mayo 1, makikisama rin itong mga samahan ng mga engineers. Yes, yun. Ito yung Institute of Integrated Electrical Engineers at saka mga master electricians magtulong-tulong para mapababa yung mga incident of electrical fires. Medyo, malapit na naman ang ating, matapos ang ating programa. Oo, mabilis ang panahon. Bilis, Bilis ang oras. Medyo Di pa natin nabati si kasamang John Carlos at saka si kasamang Henry Samaniego, classmate. Namimiss na natin sila. Kumusta kaya sila ngayon? Hindi wala man lang balita sa ating nakakarating, Anyway, saan man kayo mga kasama, nasa mabuti kayong sana manatili kayong malusog, malakas at makapanayam namin ditong muli at makapisan sa ating programa. Ngayon mga katoto, natapos na naman po ang isang oras nating talakayan at tuntahan. Huwag po sana kayong magsasawang sumubaybay sa amin tuwing linggo sa ganitong oras din sa ating himpilan ng DWAD. At sana muli po kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, para sa isang araw na yung pinahiram sa amin dito sa mundo. Lahat po ng aming ginagawa ay alay namin sa inyo at sa aming kapwa. Ang lahat ng papuri ay inyo, Panginoon. In the name of Jesus. Amen. Amen. Linggo po ngayon, huwag po tayong makalimot na magtungo sa ating bahay ng ating Panginoon. Sa ngalan po ng aking partner na si classmate Willie Wan. Engineer Willie, pulamang. Ang inyo pong lingkod, Katotong Paski, ay nagsasabing mabuhay ka, Pilipinas!